Isang magandang at mapagpalang araw sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Muli, narito ang inyong lingkod, handang magbahagi ng isang kwentong susubok sa ating mga puso at sa ating pananaw tungkol sa pag-ibig. Sabi nila, may mga pagkakataong ang tadhana mismo ang gumagawa ng paraan para pagtagpuin ang dalawang kaluluwang nasugatan. Ngunit paano kung ang pagtatagpong iyon ay hindi pala isang matamis na pagkakataon, kundi isang kasunduang isinilang mula sa desperasyon at pangangailangan? Halina't pakinggan natin ang kwento nina Liam at Castor. Malakas ang dagundong ng kulog, halos kasabay ng walang awang pagbagsak ng pinto sa harapan ni Liam. Ang bawat patak ng ulan ay tila maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ngunit hindi niya ito alintana. Ang tanging init na kanyang nararamdaman ay ang nanggagaling sa maliit na katawan ng kanyang anak na si Aluna, na mahigpit niyang yakap-yakap sa kanyang dibdib. Nanginginig ito hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa taas ng lagnat. Pakiusap, Aling Marta. Kahit ngayong gabi lang, tingnan niyo ang sitwasyon namin. May sakit ang anak ko. Pagmamakaawa ni Liam, ang kanyang boses ay halos malunod na sa lakas ng hangin at ulan. Aba, ilang buwan na kitang pinagbibigyan, Liam. Hindi ko na problema yan. Sigaw pabalik ng matandang babae mula sa loob bago tuluyang isara ang bintana. Nawalan ng lakas ang mga tuhod ni Liam. Napaluhod siya sa putikang lupa sa labas ng inuupahan niyang kwarto. Ang bubong na yero ay parang sasabog sa bawat hagupit ng hangin. Wala na. Ito na ang katapusan. Wala silang matutuluyan. Wala siyang pera para sa gamot. At ngayon, wala na rin silang masisilungan. Hindi para sa sarili niya. Ang takot na gumagapang sa kanyang puso ay hindi para sa kanya. Ito ay para sa anghel na nasa kanyang mga bisig, na ang paghinga ay mabigat at pahirapan. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Kailangan niyang maging malakas. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang mga paay nanginginig. Nagsimula siyang maglakad nang walang tiyak na direksyon. Ang tanging hangad ay makahanap ng kahit anong masisilungan. Isang waiting shed, isang tindahang may silong, kahit ano. Ngunit sa lakas ng unos, ang buong paligid ay tila isang madilim at galit na karagatan. Ang mga ilaw mula sa poste ay malalabo. Ang isip niya ay blangko. Ang tanging naririnig niya ay ang tibok ng kanyang puso at ang hirap na paghinga ni Aluna. Hanggang sa isang nakakasilaw na liwanag ang biglang sumalubong sa kanya. Isang malakas na busina ang pumunit sa hangin, kasunod ng matinis na tunog ng mga preno na kumakaskas sa basang kalsada. Sa pagkabigla, nawalan ng balanse si Liam. Ang huli niyang nakita ay ang papalapit na liwanag bago nilamon ng dilim ang kanyang kamalayan. Pagmulat ng kanyang mga mata, ang una niyang naramdaman ay ang kakaibang katahimikan. Wala na ang ugong ng hangin at lagaslas ng ulan. Napalitan iyon ng mahinang tunog ng aircon. Ang matigas at basang damit niya ay napalitan ng malambot at tuyong kasuotan. Nakahiga siya sa isang kama na mas malambot pa sa kahit anong nahigaan niya sa buong buhay niya. Agad siyang napabangon. Aluna, ang anak ko. Isang babaeng nakaunipormeng puti ang marahang lumapit sa kanya. Huminahon po kayo, ma'am. Ligtas po ang anak ninyo. Nandito po siya natutulog. Itinuro nito ang isang maliit na kama sa tabi niya. Doon, mahimbing na natutulog si Aluna, nababalutan ng makapal na kumot. Wala na ang pamumula ng kanyang pisngi at ang hirap sa paghinga. Payapa, ligtas. Hindi napigilan ni Liam ang pag-agos ng kanyang mga luha. Ngunit sa pagkakataong ito, luha ito ng pasasalamat. Hinaplos niya ang noo ng anak. Normal na ang temperatura nito. Niyakap niya ang sarili. Nanginginig sa labis na ginhawa. Isang malalim at baritonong boses ang bumasag sa katahimikan. Mabuti't gising ka na.
Napapitlag si Liham. Doon lamang niya napansin ang isang figura na nakaupo sa isang silyon sa pinakamadilim na sulok ng kwarto. Dahan-dahan itong tumayo at humakbang patungo sa liwanag ng maliit na lampshade. Matangkad ang lalaki, balingkinitan, ngunit matipuno ang pangangatawan. Nakasuot ito ng mamahaling damit na bahagyang nabasa ng ulan. Ang kanyang mukha ay seryoso, halos walang emosyon, at ang kanyang mga mata ay tila kayang tumagos sa kaluluwa ni Liham. May dala siyang aura ng kapangyarihan at lamig. Ito ang lalaking nagmamaneho ng sasakyan. Sa sino po kayo? Nanginginig na tanong ni Liham. Maraming salamat po sa tulong ninyo. Utang ko po sa inyo ang buhay ng anak ko. Hindi pinansin ng lalaki ang kanyang pasasalamat. Dumiretso ito sa isang maliit na mesa. Ako si Castor Valderrama. Saad niya sa malamig na tinig. At alam ko kung sino ka, Liham Sandoval. Alam ko ang sitwasyon mo. Nanlaki ang mga mata ni Liham. Paano? Nagpaimbestiga ako. Tila nabasa ni Castor ang nasa isip niya. Habang natutulog kayo, nalaman ko na ang lahat. Pinalaya sa inuupahan. Walang trabaho. Walang pampagamot sa anak. Ang bawat salita ay tila isang suntok sa sikmura ni Liham. Nakaramdam siya ng hiya, ng pagkailang. Para siyang isang bukas na aklat sa harapan ng estrangherong ito. Hindi ko po kayo maintindihan. Simple lang, sabi ni Castor. At sa unang pagkakataon, tiningnan niya si Liham ng diretso sa mata. Ang mga mata nito ay puno ng lungkot na hindi maipaliwanag. May kailangan ako sa'yo at may kailangan ka sa akin. Isang kasunduan. Napakunot ang noo ni Liham. Anong maibibigay ng isang tulad niya sa isang taong halatang mayaman at makapangyarihan? Ang hacienda ko, ang bahay ko, ay masyadong malaki at tahimik. Pagpapatuloy ni Castor, ang boses niya ay bahagyang nagbago, tila may bahid ng sakit. Kailangan ko ng buhay sa loob nito. Kailangan ko ng presensya ng isang ina at ng isang bata. Iyon ang hindi kayang bilhin ng pera ko. Ano pong ibig ninyong sabihin? I'm proposing a marriage of convenience, Liham. Isang kasal sa papel. Diretsahang sabi ni Castor. Natigilan si Liham. Ang buong silid ay tila umikot. Kasal? Sa lalaking tangmang ngayon niya lang nakilala? Bibigyan ko ng kompletong pangangalagang medikal ang anak mo. Titiyakin kong gagaling siya. Sabi ni Castor. Ang kanyang boses ay walang bahid ng pag-aalinlangan. Bibigyan ko kayo ng tahanan, ng seguridad at ng apelyido ko para sa proteksyon niya. Lahat ng pangangailangan ninyo, ako ang bahala. At ano po ang kapalit? Halos pabulong na tanong ni Liham. Ang presensya mo, ang pananatili mo sa Hacienda de la Esmeralda, maging asawa ko sa pangalan, at puna ng katahimikan sa pamamahay ko. Walang pag-ibig na sangkot dito. Ito ay isang kontrata, isang transaksyon para sa kapwa nating kapakinabangan. Tumayo si Castor at kinuha ang isang folder na nakapatong sa mesa. Inilapag niya ito sa kama, sa harapan mismo ni Liham, isang kontrata. Binuksan ito ni Liham gamit ang nanginginig na mga kamay. Nakasaad doon ang lahat ng sinabi ng lalaki, malinaw at detalyado. Sa labas, muling kumulog ng malakas, isang paalala ng mundong naghihintay sa kanila kapag tumanggi siya. Ang lamig, ang gutom, ang sakit ni Aluna, ang kawalan ng pag-asa. Itinaas niya ang kanyang mga mata, puno ng luha, at sinalubong ang malamig na titig ni Castor Valderrama. Ito ang tanging daan para sa iyo, Liham, sabi ni Castor. Ang kanyang boses ay pinal at walang awa. Pirmahan mo yan, o bumalik kayo sa labas, sa gitna ng unong tamam. Tahimik ang naging biyahe nila patungo sa bago nilang buhay. Tapos na ang unos sa labas, payapa na ang langit. Ngunit para kay Liham, may panibagong unos na namumuo sa loob ng kanyang puso. Yakap-yakap niya ang natutulog na si Aluna
sa likurang upuan ng marangyang sasakyan. Nasuri na ito ng pribadong doktor ni Castor at nainom na ang gamot. Ngayon, ang paghinga ng bata ay malalim at panatag. Sa tabi ng super, si Castor Valderrama ay nakaupo na parang isang estatwa, ang mga matay nakatuon sa kalsada. Walang salitang namutawi sa kanya mula nang ilapat ni Liham ang pirma sa kasunduang nagbenta ng kanyang buhay para sa kinabukasan ni Aluna. Dahan-dahan ang takbo ng sasakyan nang pumasok ito sa isang dambuhalang tarangkahang bakal na may ukit ng mga dahon ng esmeralda. Kusang bumukas ang tarangkahan at tumambad sa kanila ang isang mahabang daan na nalalatagan ng graba, napapalibutan ng mga dambuhalang puno na ang mga sanga ay nagsasalubong sa itaas na parang isang berdeng arko. Pakiramdam ni Liham ay pumapasok sila sa isang ibang mundo, isang mundong hindi niya kailanman pinangarap na marating. At doon, sa dulo ng daan ay ang mansyon. Hindi ito isang bahay, isa itong palasyo. Isang klasikong arkitekturang Espanyol na may puting pader, pulang tisa, at mga balkonaheng may paikot-ikot na disenyo. Ito ay maringal, ngunit may dalang lamig. Ito ang Hacienda de la Esmeralda. Nang huminto ang sasakyan sa harap ng malapad na hagdan ng bato, napalunok si Liham. Basa sa pawis ang kanyang mga palad habang hinihigpitan ang hawak sa kamay ni Aluna. Sumikip ang kanyang dibdib. Ito na ang magiging tahanan nila, ngunit para itong isang gintong hawla. Bumaba si Castor at ipinagbukas siya ng pinto. Isang magalang na kilos, ngunit walang bahid ng anumang init. Maligayang pagdating sa Hacienda de la Esmeralda. Sabi niya, ang boses ay patag na parang nagbabasa ng isang ulat. Maingat na binuhat ni Liham si Aluna palabas. Tumingala siya sa dambuhalang gusali at naramdaman niya kung gaano siya kaliit at kaligaw. Pagpasok nila sa loob, lalong tumindi ang pakiramdam na yon. Ang laki ng foyer ay kayang maglaman ng buong apartment na tinitirhan niya dati. Matataas ang mga haliging marmol patungo sa kisame, kung saan nakasabit ang isang dambuhalang chandelier na kristal na parang isang kumpol ng mga bituing ikinulong. Ang bawat hakbang nila sa makintab na sahig ay lumilikha ng isang malamig na alingawngaw. Ang lahat ay maganda, perpekto at walang buhay. Isang matandang babae na nakasuot ng malinis na kulay abong uniforme ang sumalubong sa kanila. Ang kanyang buhok na may mga puting hibla ay nakapusod ng maayos at ang kanyang dangiti ay magiliw at mainit. Sir Castor, mabutit nakabalik na kayo, sabi niya, bago bumaling ang tingin kina Liham at Aluna nang may magiliw na kuryosidad. Siya si Liham Sandoval at ang anak niyang si Aluna, maikling pagpapakilala ni Castor. Mula ngayon, siya na ang ginang ng pamamahay na ito. Ginhawa, tulungan mo siyang mag-ayos. Lalong lumapad ang ngiti ng babaeng nagngangalang Ginhawa. Isang karangalan po, Ma'am Liham, at naku, kay gandang bata. Bulalas niya nang makita si Aluna. Ako po si Ginhawa, pero yayagin na lang po ang itawag ninyo sa akin. Halika, ako na po ang magbubuhat sa kanya para makapagpahinga kayo. Nag-atubili noong una si Liham, ngunit ang init sa mga mata ni Yaya Jean ay nagbigay sa kanya ng kapanatagan. Dahan-dahan niyang ipinasa si Aluna. Ang mga bisig ni Yaya Jean ay matatag at puno ng pag-aaruga. Iyon ang unang mainit na haplos na naramdaman ni Liham mula nang magsimula ang bangungot. Ihahatid ka ni Yaya Jean sa iyong silid, sabi ni Castor. Binabasag ang sandaling iyon. Ngunit may isang lugar na gusto ko munang ipakita sa iyo. Giniya siya nito sa isang mahabang pasilyo na puno ng mamahaling mga pinta. Huminto sila sa harap ng isang dobleng pinto na gawa sa mahogany. Huminga ng malalim si Castor bago ito buksan. Mas malaki pa sa sala ang silid. Ang lahat sa loob ay nakaayos ng perpekto sa kulay krema at ginto. Ngunit ang nagpakilabot kay Liham ay ang pakiramdam na tila tumigil ang oras dito. Ang hangin ay mabigat, amoy lavender
na halos naglaho na. Sa ibabaw ng tokador, isang suklay na pilak ang may naiwan pang ilang hibla ng mahabang buhok. Ito ang silid ni Celestine. Ang yumaong asawa ko, sabi ni Castor. Ang boses niya'y bumaba. May bahid ng malalim na sakit. Doon ka sa guest room sa dulo ng pasilyo. Ang silid na ito. Lumingon siya kay Liham. Ang kanyang mga mata ay kasing talim ng kutsilyo. Gusto kong manatili ang lahat sa ayos nito. Walang sino man ang maaaring humawak o magbago ng kahit anong bagay. Maliwanag ba? Tango lang ang naisagot ni Liham. Tila may bumara sa kanyang lalamunan. Hindi lang siya isang asawa sa kontrata. Isa siyang multo na titira sa isang museo ng mga alaala. Sa sandaling iyon, isang boses na matinis ngunit malamig ang narinig mula sa may pinto. Castor, darling, narinig kong nakabalik ka na. Isang napakaganda at eleganteng babae ang pumasok. Nakasuot ito ng isang bestidang seda na kulay esmeralda. Ang kanyang itim na buhok ay may perpektong ayos at kumikinang ang mamahaling alahas sa ngahas sa kanyang leeg at mga kamay. Ngunit ang kanyang mga mata, nang sukatin nito si Liham mula ulo hanggang paa, ay kasing lamig ng yelo. Silvana, sabi ni Castor, may bahid ng tensyon sa boses. Anong ginagawa mo rito? Hindi pa nagtatagal mula nang mawala ang kapatid ko. Siyempre, kailangan kong siguraduhin na maayos ang lahat. Sagot nito. Bago ngumiti kay Liham, isang ngiting hindi abot sa kanyang mga mata. At ito na siguro ang bago nating bisita, ang mapalad na tinulungan mo sa gitna ng unos. Ang sarkasmo sa boses ni Silvana ay hindi maitatago. Lumapit ito kay Liham, tinitingnan siya na parang isang kakaibang nilalang. Maligayang pagdating sa Hacienda de la Esmeralda, sabi ni Silvana. Ang boses ay ubod ng tamis na pagkukunwari. Idinikit niya ang kanyang bibig sa tainga ni Liham. Liham, sapat lang para siya ang makarinig. Malamig ang kanyang hininga. Pansamantala ka lang. Bulong nito. Huwag na huwag mong kakalimutan kung saan ka lulugar. Mula sa kanyang pagkakaupo sa loob ng malawak niyang aklatan, pinagmasdan ni Castor ang sarili sa salamin ng bintana. Ang kanyang refleksyon ay malabo. Halos naglalaho sa dilim ng gabi. Sa labas, ang mga kulisap lamang ang maingay. Isang tunog na lalong nagpapatingkad sa nakabibinging katahimikan sa loob ng Hacienda de la Esmeralda. Katahimikang siya mismo ang lumikha. Katahimikang halos isang taon na niyang tinitiis. Isang mahinang tunog ang pumukaw sa kanyang atensyon. Hindi ito pamilyar. Hindi ito ang kaluskos ng mga dahon o ang tiktak ng lumang orasan. Ito ay isang boses, isang malambing at mahinahong boses na nagmumula sa pasilyo. Dahan-dahan, ibinaba ni Castor ang librong hawak. Hindi niya namalayan na kanina pa pala siya nakatitig sa iisang pahina. Ang mga salita ay lumalangoy sa kanyang isipan nang walang kahulugan. Ang boses na yon, alam niyang kay Liham yon, hindi niya sinasadyang makinig. Ngunit tila may sariling isip ang kanyang mga paa. Tumayo siya at marahang naglakad patungo sa bahagyang nakaawang na pinto ng aklatan. Mula roon, tanaw niya ang silid kung saan pansamantalang natutulog si Liham at ang anak nito. Ang ilaw mula sa loob ay malambot at mainit. Isang bagay na matagal nang nawala sa mga pasilyo ng bahay na ito. Nakaupo si Liham sa gilid ng kama. Binabasahan ng kwento si Aluna. Ang kanyang boses ay parang isang uyayi, puno ng pagmamahal at lambing. Nakatingala ang bata sa kanya, ang mga mata nito'y nanlalaki sa bawat bagong pangyayari sa kwento. Isang payapang eksena, isang perpektong larawan ng pagiging ina. Ito ang gusto niya, hindi ba? Ito ang dahilan kung bakit niya ginawa ang kasunduan. Ang magkaroon ng ganitong buhay sa loob ng bahay. Ngunit ngayong nasasaksihan na niya ito, hindi pala ginhawa ang dala nito. Sa halip, isa itong matalim na punyal na unti-unting bumabaon sa kanyang puso. Biglang bumalik sa kanya ang isang alaala. Nasa hardin sila noon,
Si Celestine, ang kanyang yumaong asawa, ay nakaupo sa damuhan. Ang buhok nito'y kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Hawak nito ang isang libro. Binabasahan ng kanilang munting anak na si Mateo. Ang tawa ni Mateo ay musika sa pandinig ni Castor. Tumakbo ito palapit sa kanya at niyakap ang kanyang mga binti. "Ulit, Papa! Ulit!" Sigaw nito. Ang munting mukha ay puno ng tuwa. Binuhat niya ito, hinalikan sa pisngi, at sa isang saglit na yon, naramdaman niyang siya na ang pinakamasayang tao sa buong mundo. Ang kanyang pamilya, ang kanyang buhay, ang kanyang lahat. Napapikit ng mariin si Castor. Ang kanyang mga kamay ay ikinuyom sa magkabilang gilid. Ang sakit. Ang sakit ay kasing tindi pa rin ng araw na nawala sila. Isang aksidente sa sasakyan, isang iglap, at ang buong mundo niya ay gumuho. Ang natira na lang ay ang mga anino ng kahapon, mga multo na naglalakad sa bawat sulok ng malawak na bahay na ito. Pinilit niyang alisin ang imahe sa kanyang isipan. Si Liham at Aluna ay hindi kapalit. Sila ay isang solusyon, isang paraan para matakpan ang katahimikan, para hindi siya malunod sa sarili niyang kalungkutan. Isang transaksyon. Dapat niyang panatilihin ang distansya. Dapat niyang protektahan ang anumang natitira sa kanyang puso mula sa panibagong sugat. Hindi ka ba dapat nagpapahinga? Ang boses ni Silvana ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Nakatayo ito ngayon sa kanyang tabi. May dalang-dalawang kopita ng alak. Ang presensya nito ay pamilyar. Isang pare-parehong anino sa kanyang buhay mula nang mamatay si Celestine. "Hindi ako makatulog." Matipid niyang sagot. Inabot ni Silvana ang isang kopita sa kanya. "Dahil ba sa kanila?" Tanong nito. Ang tingin ay nakatuon din sa silid ni Liham. "Castor, alam kong gusto mong tulungan ng lahat, pero hindi mo kailangang gawin ito. Hindi mo kailangang magdala ng mga estranghero sa pamamahay ninyo ni Celestine. Lindesisyon ko ito, Silvana," maring sabi ni Castor. "Alam ko." Malumanay na sagot ni Silvana. Ang kanyang kamay ay marahang humaplos sa braso ni Castor. Isang kilos ng pakikiramay na sa pakiramdam ni Castor ay tila isang tanikala. "Naiintindihan ko ang lungkot mo. Nararamdaman ko rin. Si Celestine. Kapatid ko siya. Ang pamangkin ko. Araw-araw ko silang hinahanap-hanap. Kaya siguro masakit para sa akin na makita kang sinusubukang punan ang lugar nila ng iba." Ang bawat salita ni Silvana ay maingat na pinili, idinisenyo upang palalimin ang kanyang sugat, upang buhay ng kanyang pagkakasala. Ito ang palaging ginagawa ni Silvana at palagi itong gumagana. "Hindi ko sila pinapalitan," giit ni Castor. Ngunit kahit siya ay hindi sigurado kung para kanino ang mga salitang yon. Para kay Silvana o para sa sarili niya. Uminom siya mula sa kopita. Ang alak ay mapait sa kanyang lalamunan. Kailangan niyang itatak sa isip niya ang mga patakaran. Walang emosyon, walang attachment. Isa lang itong kontrata. Lumabas siya mula sa pagkakakubli sa aklatan at naglakad patungo sa silid kung saan si Liham ay katatapos lang magbasa. Dahan-dahang hinahalikan ni Liham ang noo ng kanyang anak bago ito kumutan. Nang mag-angat siya ng tingin, nakita niya si Castor na nakatayo sa may pinto. Ang mukha ay kasing lamig ng marmol. "Umaasa akong malinaw sa'yo ang mga tuntunin ng ating kasunduan, Liham," sabi niya. Ang kanyang boses ay formal at walang bahid ng anumang emosyon. "May mga patakaran sa bahay na ito. Sundin mo lang ang mga iyon at magiging maayos ang lahat para sa inyo ng anak mo." Nakita niya ang sakit at pagkalito sa mga mata ni Liham. Ngunit mabilis din itong napalitan ng isang klase ng determinasyon. Tumango ito. "Naiintindihan ko po, Sir Castor." Tumalikod na si Castor, handa nang bumalik sa kanyang madilim na aklatan. Nang isang munting tinig ang pumigil sa kanya. "Papa." Iyon ay si Aluna, nananaginip. Ang isang salitang iyon ay tumama sa kanya na parang isang kidlat.
Natigilan siya. Ang kanyang puso, na akala niya'y matagal nang namanhid ay biglang kumirot. Isang pamilyar na sakit, ngunit may kasamang isang bagay na bago. Isang bagay na hindi niya maintindihan. Isang bagay na kinatatakutan niya. Hindi siya lumingon. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Bawat hakbang ay mas mabilis kaysa sa nauna. Tila tinatakasan ang tunog na yon. Tinatakasan ang mga anino ng kahapon na pilit siyang hinahabol. Lumipas ang ilang linggo. Ang Hacienda de la Esmeralda ay nanatiling malawak at malimit na tahimik, ngunit may isang bagong tunog na unti-unting nagbibigay kulay sa mga pader nito. Ang halakhak ni Aluna. Sa ilalim ng pangangalaga ng pinakamahuhusay na doktor, mabilis na bumuti ang kanyang kalusugan. Bawat araw, mas lumalakas ang kanyang munting katawan at kasabay nito, ang pag-asa sa puso ni Liham. Tinupad ni Castor ang pangako niya. Para sa kaligtasan ni Aluna, handa si Liham na tiisin ang lahat. Ang lamig sa mga mata ni Castor, ang mga nakakainsultong salita ni Silvana na tila laging may dahilan para bumisita, at ang pakiramdam na siya ay isang estranghera sa sarili niyang tahanan. Isang hapon, habang naglalaro si Aluna sa malawak na hardin, abala si Liham sa pag-aayos ng mga bulaklak sa isang florera. Isang gawaing ibinigay sa kanya ni Yaya Gin para hindi siya mainip. Mula sa malaking bintanang salamin ng sala, tanaw niya ang kanyang anak na masayang hinahabol ang mga paru-paro. Si Castor naman ay nasa labas, sa may beranda, nagbabasa ng dyaryo at umiinom ng kape. Gaya ng dati, isang hindi makitang pader ang nakapagitan sa kanila. Palagi siyang nandyan, nagmamasid mula sa malayo, ngunit hindi kailanman lumalapit. Biglang natigil sa pagtakbo si Aluna. Nakita niya si Castor. Sa halip na matakot sa seryosong anyo nito, ngumiti ang bata. Isang ngangiting puro at walang mali siya. At sa isang iglap, sa isang kilos na hindi inaasahan ni Liham, tumakbo si Aluna palapit sa kinauupuan ni Castor. "Tito." "Castor," masayang bati ng bata, at niyakap nito ang binti ng lalaki. Nanigas si Liham. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng malakas sa takot. Babangon ba si Castor? Sisigawan ba niya ang bata? Ngunit wala sa mga yon ang nangyari. Dahan-dahan, ibinaba ni Castor ang kanyang dyaryo. Tumingin siya sa munting batang nakayakap sa kanyang binti. Sa loob ng ilang segundo, wala siyang kibo. Ngunit pagkatapos, isang bagay na milagroso ang nasaksihan ni Liham. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa gilid ng kanyang mga labi. Halos hindi mahahalata. Ngunit para kay Liham, iyon ay sinliwanag ng araw. Ang unang ngiti na nakita niya mula sa lalaki. Marahan itong ginulo ang buhok ni Aluna. Kinabukasan may dumating na isang maliit at eleganteng kahon para kay Aluna. Nang buksan ito ni Liham, tumambad sa kanila ang isang napakagandang music box na gawa sa kahoy at pilak. Nang pihitin niya ito, isang malambing na himig ang tumugtog. Isang pamilyar na oyayi. "Galing po ba ito kay Sir Castor?" Tanong ni Liham kay Yaya Gin. Ngumiti ang matanda. "Sino pa po ba, ma'am? Mula pa po ata sa syudad yan ipinadala." Nang gabing iyon, habang pinapatulog ni Liham si Aluna gamit ang himig mula sa music box, pumasok si Castor sa silid. Sa pagkakataong ito, hindi siya tumigil sa may pinto. Lumapit siya. "Nagustuhan ba niya?" Tanong niya. Ang boses ay mas malumanay kaysa karaniwan. "Opo," sagot ni Liham, hindi makatingin ng diretsyo. "Sobra po. Maraming salamat po dito." Umupo si Castor sa isang silya malapit sa kama. Pinagmamasdan si Aluna na unti-unting nakakatulog sa tunog ng musika. "May ganyan din si Mateo noon," sabi niya sa halos pabulong na tinig. Paborito niya. Ito ang unang beses na binanggit niya ang pangalan ng kanyang anak kay Liham. Sa isang saglit, nawala ang pader
Sa pagitan nila, hindi na sila ang amo at ang empleyado sa ilalim ng isang kontrata. Sila ay dalawang taong nagbabahagi ng isang tahimik na sandali. Pinag-isa ng pagmamahal para sa isang bata. Tumingin si Liham kay Castor at sa unang pagkakataon, nakita niya hindi ang bilyonaryo, kundi ang isang amang nangungulila. Ngunit ang mga sandaling tulad nito ay marupok. Kinabukasan, habang naglalaro si Aluna sa sala, gamit ang kanyang bagong music box, biglang dumating si Silvana. Oh, my sweet little Aluna. Masayang bati nito, puno ng paglalambing na alam ni Liham na peke. Ano yang maganda mong laruan? Umupo si Silvana sa sahig sa tabi ni Aluna. Patingin nga si tita. Nag-aalangan man, ay iniabot ni Aluna ang music box. Pinuri ito ni Silvana, ngunit sa kanyang mga mata, may kakaibang kislap. Habang kunwari nakikipaglaro, sinadya niyang ilagay ang music box sa gilid ng isang mababang mesang babasagin. Pagkatapos ay bigla siyang tumayo para kunwari isagutin ang isang tawag sa telepono at sinasadyang nasagi ang mesa sa kanyang pagdaan. Crash! Ang tunog ng nabasag na porselana at ang pagtilapon ng pilak na music box sa matigas na sahig ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Ang matamis na himig ay biglang naputol. Kasabay ng pag-iyak ni Aluna ay ang pagbaba ni Castor mula sa kanyang opisina sa itaas na naalarma sa ingay. Nakita niya ang nabasag na florera at ang music box na may malaking yupi sa isang tabi. Sira na! Anong nangyari dito? Tanong niya. Ang boses ay bumalik sa dati nitong lamig at awtoridad. Agad na yumakap si Silvana sa kanya. Ang mga mata ay puno ng kunwaring luha. Castor, I'm so sorry. Kausap ko lang sa telepono. Paglingon ko, si Liham. Hindi niya binantayan si Aluna. Hinayaan niyang paglaruan ng music box malapit sa mesa. Sinubukan kong pigilan pero huli na ang lahat. Hindi niya alam kung gaano kahalaga ang bagay na yan sayo. Napatingin si Castor kay Liham na nakatayo roon, natigilan sa gulat at hindi makapaniwala sa bilis ng mga pangyayari. Sinubukan niyang magsalita. Hindi po totoo yan. Ngunit ang nakita lang ni Castor ay ang sirang regalo, ang alaala ng kanyang anak na nanasira. At ang babaeng pinagkatiwalaan niya, sa isang saglit, ay nabigo sa kanyang paningin. Tiningnan niya si Liham, hindi na may kalungkutan, kundi may halong galit at matinding pagkadismaya. Akala ko iba ka, sabi niya. Ang bawat salita ay mabigat at puno ng pait. Pero baka nga tama, si Silvana. Hindi mapakali si Castor. Sa loob ng kanyang opisina, kung saan ang bawat bagay ay nakaayos ng may perpektong luhika, ang kanyang isipan naman ay puno ng kaguluhan. Sa harap niya ay nakalatag ang mga papeles ng negosyo na nangangailangan ng kanyang atensyon, ngunit ang tanging imaheng paulit-ulit na lumalabas sa kanyang isip ay ang mukha ni Liham, puno ng gulat at sakit, nang sigawan niya ito kahapon. May isang bahagi sa kanya na nakaramdam ng pagsisisi. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata nito noong una. Nakita niya ang purong pagmamahal nito para kay Aluna. Naramdaman niya kahit sa isang saglit ang kapayapaan na dala ng presensya nila. Ngunit ang sirang music box, ang alaala ni Mateo na nasira, iyon ang nagpabalik sa pader na matagal na niyang itinatayo sa paligid ng kanyang puso. Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Si Silvana, may dala itong isang folder. Castor, alam kong abala ka, pero may kailangan kang makita. Sabi nito sa isang nag-aalalang boses, isinasara ang pinto sa likuran niya. Ginawa ko lang ito dahil nag-aalala ako para sa'yo. Inilapag niya ang folder sa mesa ni Castor. Nag-utos ako ng isang mas malalim na background check kay Liham. Hindi sapat yung una. Kailangan nating makasiguro. Nag-aalangan man ay binuksan ito ni Castor. Sa loob ay may mga litrato. Si Liham, kuha sa dati nitong tirahan, kausap ang mga lalaking may itsurang hindi mapagkakatiwalaan.
May mga dokumento rin ng mga utang, mga listahan ng mga pinagkakautangan. Lahat ay totoo, ngunit iniharap sa paraang nagbibigay ng ibang kahulugan. Ang mga kapitbahay na inutangan niya ng pambili ng gamot ay naging mukhang mga masasamang impluensya. Ang kanyang desperasyon ay naging mukhang kawalan ng moralidad. Tingnan mo, Castor, malumanay na sabi ni Silvana. Itinuturo ang isang litrato. Hindi ko siya hinuhusgahan sa kahirapan niya. Pero ang mga taong kinasasangkutan niya, hindi ito ligtas para kay Aluna. At lalo na, para sa pangalan ng pamilya Valderrama. Ang bawat salita, ang bawat litrato, ay lason na dahan-dahang kumakalat sa isipan ni Castor. Ang duda na itinanim ni Silvana kahapon ay nagsimulang mag-ugat at lumago. Paano kung tama siya? Paano kung ang kahinahunan ni Liham ay isa lamang maskara? Paano kung ang lahat ng ito ay isang malaking pagkukunwari? Mamayang hapon, bumaba siya para kumuha ng tubig. Naabutan niya si Liham sa kusina. Tinutulungan si Yaya Gin na maghanda ng merienda para kay Aluna. Nakangiti ito habang hinahalo ang isang pitsel ng juice. Isang simpleng, payapang nangiti. Ngunit ang nakikita na ni Castor ngayon ay hindi na ang nangiting iyon, kundi ang mga litratong ipinakita ni Silvana. Anong ginagawa mo? Malamig niyang tanong. Nagulat si Liham. Sir Castor, naghahanda lang po ng merienda. Hindi ba't sabi ko sa'yo, ang tungkulin mo dito ay samahan si Aluna? Pagpapatuloy ni Castor, ang kanyang boses ay may bahid ng inis. Trabaho yan ni Yaya Gin. Hindi mo kailangang magpanggap na isa kang katulong para makuha ang simpatya ng lahat. Ang ngiti sa labi ni Liham ay biglang naglaho, napalitan ng sakit. Gusto ko lang pong makatulong. Gawin mo ang nasa kontrata. Putol ni Castor bago tumalikod at iwan siyang tulala. Mula sa isang sulok, narinig lahat ni Yaya Gin ang pag-uusap. Nang makaalis si Castor, lumapit siya kay Liham at marahang hinapos ang likod nito. Maya-maya, kinatapangan niya ang sarili na puntahan si Castor sa aklatan. Sir Castor, pasensya na po sa panghihimasok. Magalang niyang sabi. Pero si Ma'am Liham po, mabuti po siyang tao. Nakikita ko po kung paano niya alagaan si Aluna. Nakikita ko po ang puso niya. Tumingin si Castor kay Yaya Gin. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Yaya, matagal ka na sa pamilya. Kaya rerespetuhin ko ang opinyon mo. Pero wala kang alam sa buong sitwasyon, mariin niyang sabi. Gawin mo na lang ang trabaho mo. Iyon ay isang malinaw na senyales na tapos na ang usapan. Malungkot na tumalikod si Yaya Gin na bigo na maabot ang kanyang alaga. Lalo lang naging isolated si Castor sa kanyang mga duda. Nang gumabi, mula sa bintana ng kanyang opisina, nakita niya si Liham na nakaupo sa isang bench sa hardin, mag-isa. Nakatingin lang ito sa malayo, ang mukha ay naliligo sa liwanag ng buwan. Kahit sa kalayuan, ramdam ni Castor ang bigat ng kalungkutan nito. Muli, ang isang bahagi ng puso niya ay kumirot. Isang pagnanasang bumaba, umupo sa tabi niya, at humingi ng tawad. Halos humakbang na siya patungo sa pinto. Inangat niya ang kanyang kamay, na para bang may isang hindi nakikitang bagay na humihila sa kanya palapit dito. Ngunit biglang bumalik sa kanyang isipan ang mga litrato, ang mga utang, ang mga salita ni Silvana. Kumuyom ang kanyang kamao. Bumalik siya sa kanyang mesa at binuksan ang isang drawer. Kumuha siya ng isang makapal na sobre ng pera. Bumaba siya, hindi na may pagnanasang magbigay ng aliw, kundi may daladalang galit at pagkadismaya. Nilapitan niya si Liham, na nagulat sa bigla niyang pagdating. Walang salitang namutawid ni Sim. Malakas niyang inihagis ang sobre sa mesang nasa harapan nila. Ang tunog ay umaling-aungaw sa katahimikan ng gabi. Ito ba? Tanong niya. Ang boses ay puno ng pait at hinanakit. Ito ba ang dahilan kung bakit ka nandito? Sige, kunin mo. Pero wag ka nang magpapanggap na
na nagmamalasakit ka sa kahit sino sa pamamahay na ito. Nakatitig lang si Liham sa sobre, pagkatapos ay sa kanya, ang mga mata nito ay nanlalaki sa sakit at hindi makapaniwala. Ang lason ay tuluyan ng gumana. Hindi niya pinulot ang sobre, hindi niya sinagot ang mga paratang. Mula ng gabing iyon, isang pader ng yelo ang itinayo ni Liham sa kanyang paligid. Ang kanyang mga kilos ay naging mekanikal. Ginawa niya ang lahat ng nasa kontrata. Sinamahan si Aluna, inalagaan ito. Ngunit ang init at liwanag sa kanyang mga mata ay naglaho. Pinalitan iyon ng isang blangkong pananahimik. Ang bawat salitang sinasabi sa kanya ni Castor ay sinasagot niya ng magagalang, ngunit matitipid na, opo o hindi po. Hindi na siya nagtangkang magpaliwanag, magmakaawa, o kahit magalit. Anong silbi? Ang isip ng lalaki ay nalason na ng mga kasinungalingan ni Silvana. Ang tanging mahalaga na lang ay si Aluna. Ang kanyang anak, ang kanyang mundo, ang kanyang lakas, ang kanyang dahilan para magpatuloy sa paghinga sa loob ng malamig na mansyon na yon. Isang gabi, habang nagbabasa si Liham ng kwento para kay Aluna, bago ito matulog, bigla na lang bumagsak ang hawak na tasa ng gatas ng bata. Anak, ayos ka lang? Tanong ni Liham. Ngunit hindi sumagot si Aluna. Ang mga mata nito ay biglang nanlaki at tumitig sa kawalan. Pagkatapos, ang maliit nitong katawan ay nagsimulang manginig ng malakas. Nangingitim ang mga labi nito. Isang matinis na sigaw ang kumawala sa lalamunan ni Liham. Aluna! Aluna, anak! Sa isang iglap, ang lahat ng kontrol at pagtitimpi na inipon niya sa mga nagdaang araw ay gumuho. Binuhat niya ang nangingisay na anak. Ang kanyang isip ay blangko sa tindi ng takot. Tulong! Yaya Jean, Sir Castor! Tulong! Ang sigaw niya ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Ang unang dumating ay si Castor, na mabilis na bumaba mula sa kanyang opisina. Nakita niya ang eksena. Si Liham na umiiyak habang yakap ang nanginginig na si Aluna. Sa halip na mataranta, isang kakaibang kalmado ang bumalot kay Castor. Ang kanyang muka ay naging seryoso at nakapokus. Ibigay mo siya sa akin, Liham. Utos niya. Anong nangyayari sa anak ko? Humahagulgol na tanong ni Liham. Febrile seizure. Dahil sa biglang pagtaas ng lagnat, nakaredy na ang sasakyan. Dalhin mo ang mga gamit niya. Sigaw pabalik ni Castor, habang maingat ngunit mabilis niyang kinukuha si Aluna mula sa mga bisig ni Liham. Maingat niyang inihiga ang bata sa sahig. Itinagilid ang ulo nito para hindi mabulunan. Ang kanyang mga kilos ay tiyak at practiced, na para bang ginawa na niya ito dati. Ang pagiging kalmado ni Castor ang siyang bahagyang nagpabalik sa katinoan ni Liham. Dali-dali niyang kinuha ang bag ni Aluna at sumunod kay Castor na buhat-buhat na ang bata palabas ng bahay. Ang biyahe papuntang ospital ay isang malabong alaala ng takot at bilis. Si Castor ay nagmamaneho na parang demonyo, ang isang kamay sa manibela at ang isa ay nakahawak ng mahigpit sa kamay ni Liham na hindi tumitigil sa panginginig. Ang paghawak na iyon, hindi ito romantiko, hindi rin malambing. Ito ay isang angkla, isang paraan para sabihing, nandito ako, hindi ka nag-iisa. Sa mga sandaling iyon, nawala ang lahat ng galit at pagdududa. Ang natira na lang ay 2 taong natatakot para sa buhay ng isang bata. Sa emergency room, ang bawat segundo ay tila 1 oras. Paulit-ulit na naglalakad si Castor sa pasilyo, habang si Liham naman ay nakaupo sa isang sulok, nakayuko. Ang mga kamay ay magkadasal. Hindi nila tinitingnan ang isa't isa, ngunit ramdam nila ang presensya ng bawat isa. Ang kanilang pinagsasaluhan na pagkabalisa ay bumuo ng isang hindi nakikitang koneksyon sa pagitan nila. Nang sa wakas ay lumabas ang doktor, sabay silang napatayo. Stable na po ang bata, sabi ng doktor. Naresetahan na namin ng gamot
para mapababa ang lagnat. Kailangan lang siyang obserbahan magdamag. Isang malalim na hininga ng ginhawa ang pinakawalan nilang dalawa. Napasandal si Liham sa pader. Ang kanyang mga tuhod ay nanghihina sa wakas. Dahan-dahang lumapit si Castor sa kanya. Umupo sila sa mga upuan sa tahimik na pasilyo, magkatabi. Sa loob ng ilang minuto, walang nagsalita. Ang tanging maririnig lang ay ang mahinang tunog ng mga kagamitan sa ospital. "Salamat!" Basag ni Liham sa katahimikan. Ang kanyang boses ay paos. "Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko alam ang gagawin ko." Tumingin si Castor sa malayo. Ang kanyang mukha ay pagod at sa unang pagkakataon, nakita ni Liham ang mga bitak sa kanyang maskarang bakal. Ganito rin ang nangyari kay Mateo. Bago siya, hindi niya natapos ang sasabihin. Ang sakit sa kanyang boses ay halos nahahawakan. Yung una niyang seizure, akala namin ng asawa ko katapusan na. Iyon din ang itsura niya, ang itsura ni Aluna kanina. Natigilan si Liham. Ito ang unang pagkakataon na nagkwento si Castor tungkol sa kanyang nakaraan. Sa wakas, naintindihan niya ang kakaibang kalmado nito kanina. Hindi iyon kawalan ng pakialam. Iyon ay ang sakit ng isang karanasan na ayaw na niyang balikan, ngunit napilitan siyang harapin muli. Sa tindi ng pagod sa pisikal at emosyonal na pagsubok, hindi na malaya ni Liham na ang kanyang ulo ay unti-unting bumagsak sa balikat ni Castor. Hindi siya gumalaw. Hinayaan lang niya itong manatili doon. Hindi rin gumalaw si Castor. Tiningnan niya ang babaeng natutulog sa kanyang balikat. Ang mukha nito ay payapa sa wakas, ngunit may bakas pa rin ng mga tuyong luha. Ang bigat ng ulo nito ay isang paalala ng bigat na kanilang pinagsaluhan ngayong gabi. Ang lahat ng galit, ang lahat ng duda na itinanim ni Silvana ay tila naglaho na parang bula. Ang natira na lang ay ang babaeng ito. Isang inang gagawin ang lahat para sa kanyang anak, katulad niya noon. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng pasilyo ng ospital, sa unang pagkakataon, tinanong ni Castor ang kanyang sarili. Ang nararamdaman ba niyang ito? Ang pagnanasang protektahan siya? Ang sakit na nararamdaman niya kapag nasasaktan ito? Ito na ba ang tinatawag nilang pag-ibig? Ang mga araw pagkatapos ng insidente sa ospital ay nagdala ng isang bagong uri ng katahimikan sa Hacienda de la Esmeralda. Hindi na ito ang malamig at malagim na katahimikan ng dati. Napalitan ito ng isang maingat, nag-aalangang katahimikan na parabang dalawang taong natutong sumayaw sa paligid ng isa't isa. Takot na masira ang babasaging kapayapaan na kanilang natagpuan. Naging mas malumanay si Castor. Wala na ang masasakit na salita at mga akusasyon. May mga pagkakataong nahuhuli niya itong nakatingin sa kanya. Isang tingin na hindi na niya mabasa. Isang halo ng pagsisisi, pag-aalala, at isang bagay na mas malalim pa. Si Liham naman, bagamat may sugat pa rin sa puso, ay unti-unting hinayaan ng sarili na makita ang lalaki sa likod ng bilyonaryong si Castor Valderrama. Nakita niya ang isang taong puno rin ng sakit at takot. Ang pagbabagong ito ay hindi nakaligtas sa mapanuring mga mata ni Silvana. Nakita niya ang unti-unting pagguho ng pader sa pagitan ni Liham at Castor. Nakita niya ang mga ngiti ni Aluna na tila tulay na nagdurugtong sa dalawang nasirang puso. At alam niya, kailangan na niyang kumilos bago pa mahuli ang lahat. Ang kanyang kontrol kay Castor na inalagaan niya sa pamamagitan ng pagpapaalala sa alaala ni Celestine ay nanganganib na mawala. Isang hapon, habang si Castor ay may mahalagang pulong sa syudad at si Aluna ay natutulog ng siesta, nilapitan ni Silvana si Liham sa hardin. "Liham, maaari ba tayong mag-usap?" sabi nito. Ang kanyang boses ay kalmado sa isang paraan na nakakakilabot. Nag-aalangan man ay tumango si Liham. Umupo sila sa isang gazebo na natatakpan ng mga gumagapang na rosas. Ang simoy ng hangin ay mabango, ngunit ang hangin sa pagitan nilang dalawa ay mabigat.
Mukhang nagkakamabutihan na kayo ni Castor, panimula ni Silvana. Ang kanyang mga daliri ay marahang hinahaplos ang isang usbong ng rosas. Masaya ako para sa inyo. Talaga. Hindi nagsalita si Liham. Alam niyang may lason sa likod ng bawat salita ng babaeng ito. Ngumiti si Silvana, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Alam mo, Liham, naawa ako sa iyo noong una. Isang pobreng ina, gagawin ang lahat para sa anak. Isang perpektong kwento, isang perpektong kandidato. Ano pong ibig ninyong sabihin? Tanong ni Liham. Ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Ang ibig kong sabihin, sabi ni Silvana, at ngayon ay tiningnan na niya si Liham ng diretso, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tagumpay. Akala mo ba aksidente ang lahat? Akala mo ba tadhana ang nagdala sa'yo sa harap ng kotse ni Castor sa gabing iyon? Natigilan si Liham. Ang simoy ng hangin ay biglang naging malamig. Ang pagpapalayas sa inyo, ang timing ng bagyo, ang ruta na dadaanan ni Castor pauwi, lahat yon, ako ang may gawa. Pagpapatuloy ni Silvana, ang kanyang boses ay isang mahinang bulong na puno ng kamandag. Matagal na kitang pinagmamasdan, Liham, mula nang malaman ko na ang anak mo ay may karamdamang katulad ng kay Mateo. Ikaw ang perpektong paalala, ang perpektong tanikala para itali si Castor sa nakaraan at sa akin. Ang mundo ni Liham ay tila gumuho. Ang bawat salita ay isang malakas na sampal. Ang gabing iyon, ang kanyang desperasyon, ang kanyang takot, ang kanyang pag-aakalang milagro, ang pagdating ni Castor. Lahat ay isang palabas, isang kalkuladong plano. Bakit? Iyon lang ang salitang namutawi sa kanyang nanginginig na mga labi. Tumawa si Silvana, isang tawang mahina, ngunit puno ng pang-aalipusta. Dahil ang yaman ng mga Valderrama ay nararapat sa pamilya namin, kay Celestine, at ngayong wala na siya, sa akin. Pero si Castor, sa sobrang pagkakasala, ay handang ibigay ang lahat sa isang estranghero para lang mapunan ang kanyang kalungkutan. Kailangan ko ng isang taong madaling kontrolin, isang taong walang-wala, isang taong magiging sunod-sunuran. At ikaw, Liham, ikaw ang pinakamahusay na papet na nakita ko. Inilabas ni Silvana ang kanyang telepono at ipinakita kay Liham ang isang litrato, isang bank transfer, ang pangalan ng tatanggap, Aling Marta, ang dati niyang kasera. Ayan ang bayad ko sa kanya para palayasin kayo sa tamang oras, sabi ni Silvana. At kung magsusumbong ka kay Castor, ano sa tingin mo ang mangyayari? Maniniwala ba siya sa'yo? Isang babaeng galing sa wala na binigyan niya ng lahat? O sa akin, ang kapatid ng kanyang pinakamamahal na asawa, ang nag-iisang pamilyang natira sa kanya? Ang bawat pag-asa na nagsimulang tumubo sa puso ni Liham ay binunot at niyurakan. Siya ay isang kasangkapan. Ang kanyang anak ay isang kasangkapan. Ang kanilang buhay ay isang laro sa kamay ng demonyong ito. At isa pa, dagdag ni Silvana, ang kanyang boses ay naging isang babala. Tandaan mo, Liham, kung kaya kong ilagay ka sa landas ni Castor, kaya ko ring ilayo si Aluna sa'yo. Isang maling galaw mo lang. Tumayo na si Silvana, inaayos ang kanyang damit na parang walang nangyari. Masaya akong nagkausap tayo ng masinsinan. Ngayon, alam mo na ang iyong tunay na lugar. Naiwan si Liham na nakaupo sa gazebo. Nanginginig. Ang magandang hardin ay biglang naging isang kulungan. Ang bawat bulaklak ay tila may tinik. Ang hangin ay puno ng lason. Ang lalaking nagsisimula na niyang pagkatiwalaan ay ang mismong nagpapasok sa ahas sa kanilang buhay. Tumingin siya sa bintana ng silid kung saan natutulog ang kanyang anak. Ang kanyang munting anghel na walang kamalay-malay na ang kanyang paggaling ay bahagi ng isang masamang balak. At si Liham, ang kanyang ina,
ay nakatali ang mga kamay. Isang matinding galit at kawalan ng magawa ang sabay na pumunit sa kanyang puso. Umuwi si Castor sa hasyenda nang may kakaibang gaan sa kanyang dibdib, isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang pulong sa syudad ay naging matagumpay, ngunit hindi iyon ang dahilan. Ang dahilan ay ang imahe ni Liham at Aluna na iniwan niya kaninang umaga, magkasamang nagdidilig ng mga halaman sa hardin, kapwa nakangiti. Pagkatapos ng gabi sa ospital, unti-unting bumabalik ang liwanag sa mga mata ni Liham. At ang liwanag na yon, sa hindi maipaliwanag na dahilan, ay nagbibigay din ng liwanag sa madilim na mundo ni Castor. Sa unang pagkakataon, hindi siya dumiretso sa kanyang opisina. Hinanap niya si Liham. Gusto niyang ibahagi ang magandang balita tungkol sa negosyo. Gusto niyang makita kung ayos lang sila. Gusto niya lang na makita ito, na abutan niya itong papalabas mula sa silid ni Aluna. Kakapatulog lang siguro sa bata. Ngunit ang mukha na sumalubong sa kanya ay hindi ang payapang mukha na inaasahan niya. Ang mukha ni Liham ay puno ng takot. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki at ang kanyang balat ay putlang-putla. "Liham, anong nangyari?" Nag-aalalang tanong ni Castor, agad na lumapit. Nang makita siya ni Liham, tila ito nakakita ng multo. Nagsimula itong manginig. Sir Castor, anong problema? May sakit ba ulit si Aluna?" Umiling si Liham. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. "Hindi po. Hindi si Aluna. Si Ma'am Silvana." Napakunot ang noo ni Castor. "Anong meron kay Silvana?" Lahat ng nangyari. Ang pagpapalaya sa amin, ang pagkakita ninyo sa amin sa daan. Lahat yon, plinano niya. Sabi ni Liham, ang kanyang boses ay nanginginig at ang mga salita ay nagkakabuhol-buhol sa tindi ng emosyon. Ginamit niya kami. Ginamit niya ang anak ko para lang makontrol ka niya. Natigilan si Castor. Sinubukan niyang intindihin ang sinasabi ni Liham, ngunit ang mga akusasyon ay masyadong mabigat, masyadong hindi ka pani-paniwala. "Liham, huminahon ka. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo." "Totoo po. Ipinakita niya sa akin. Binayaran niya ang kasera ko. Alam niya ang sakit ni Aluna. Sir Castor, maniwala po kayo sa akin." Pagmamakaawa ni Liham, hinawakan nito ang kanyang braso. Ang mga daliri nito ay malamig sa takot. Ang kanyang pagkasindak, sa halip na magbigay ng kredibilidad, ay lalo lang nagmukhang pagiging irasyonal sa paningin ni Castor. Ito ay masyadong malayo sa katotohanan. Si Silvana, ang kapatid ni Celestine, ang babaeng kasama niya sa pagluluksa, bakit niya gagawin iyon? "Castor, anong kaguluhan ito?" Ang boses ni Silvana ay biglang lumitaw mula sa dulo ng pasilyo. Naglalakad ito palapit. Ang muka ay puno ng pag-aalala. Nang makita niya ang itsura ni Liham na nakahawak kay Castor, agad na nagbago ang kanyang ekspresyon. Naging isa itong maskara ng sakit at pagtataka. "Liham, inaano mo si Castor? Huwag kang magkunwari." Sigaw ni Liham. Bumitaw kay Castor at hinarap si Silvana. "Sinabi mo sa akin ang lahat. Aminin mo." Dito na nagsimula ang perpektong pag-arte ni Silvana. Ang kanyang mga mata ay biglang napuno ng luha. Marahan siyang umatras na para bang natatakot. "Castor, hindi ko alam ang nangyayari," sabi niya. Ang boses ay basag. "Kanina lang, maayos kaming nag-uusap sa hardin. Tapos bigla na lang siyang nagalit. Sinisigawan niya ako. Sinasabing gusto ko raw siyang siraan sa'yo, na gusto ko siyang paalisin dito para masolo kita." "Sinunggaling?" sigaw ni Liham. "Liham, tama na," mariing sabi ni Castor. Hinawakan si Liham sa braso para pigilan ito. Ngunit si Silvana
ay hindi pa tapos. Tumingin siya kay Castor. Ang mga luha ay tuluyan nang umagos sa kanyang pisngi. Alam kong nagseselos siya sa akin, sa relasyon natin bilang pamilya, sa alaala ni Celestine, pero hindi ko akalain na aabot siya sa ganito. Nagagawa siya ng ganitong mga kwento. Hindi ito magugustuhan ni Celestine, Castor. Ang makita kang niloloko ng ganito. Ang pagbanggit sa pangalan ni Celestine, iyon ang huling alas ni Silvana at iyon ang pinakamabisa. Para kay Castor, ito na ang naging desisyon. Sa isang panig, si Liham, ang babaeng nagsisimula pa lang niyang kilalanin, na may mga akusasyong parang galing sa isang baliw. Sa kabilang panig, si Silvana, ang huling koneksyon niya sa kanyang yumaong asawa, ang babaeng karamay niya sa pinakamasakit na bahagi ng kanyang buhay. Ang kanyang loyalty na nakatali sa bigat ng pagkakasala at pangungulila ay pumili na. Bumitaw siya kay Liham. Ang bahagyang init at pag-aalala sa kanyang mga mata kanina ay naglaho, napalitan ng isang pamilyar na lamig. Ang pader na nagsimulang gumuhom ay muling itinayo, mas mataas at mas matibay kaysa dati. Lumapit siya kay Silvana at marahang inalalayan ito. "Tahan Silvana, ako nang bahala." Pagkatapos ay hinarap niya si Liham. Ang kanyang tingin ay puno ng pagkadismaya. "Hindi ko alam kung anong laro ang nilalaro mo, Liham," sabi niya sa isang mababa at mapanganib na boses. "Pero itigil mo na. Ano man ang nasa kontrata, sundin mo. Tumahimik ka na lang at gawin mo ang tungkulin mo." Ang bawat salita ay isang sampal. Ibinalik siya nito sa simula. Isa lamang siyang tauhan sa isang kasunduan. Isang bagay na binayaran. Tumalikod si Castor. Inaalalayan si Silvana palayo. Iniwan si Liham na mag-isang nakatayo sa pasilyo. Durog ang puso. Pinunasan ni Liham ang kanyang mga luha. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang blangkong sakit. Bago sila tuluyang makalayo, nagsalita siya sa isang boses na mahina, ngunit malinaw. Isang boses na nanginig hindi sa takot, kundi sa bigat ng katotohanan. "Darating ang araw, Castor," sabi niya, "pagsisisihan mo na hindi ka naniwala sa akin." Isang linggong nabalot sa yelo, ang buong Hacienda de la Esmeralda. Ang pader sa pagitan ni Liham at Castor ay hindi na basta pader. Isa na itong kanyon ng nagyeyelong katahimikan. Hindi na sila nag-uusap. Hindi na sila nagtitinginan. Ang tanging koneksyon na lang nila ay si Aluna, na walang kamalay-malay sa digmaang namamagitan sa kanyang ina at sa lalaking nagsisimula na niyang ituring na ama. Para kay Liham, ang bawat araw ay isang pagtitiis. Ang mga ngiti ni Silvana, na mas madalas nang bumisita ngayon, ay parang mga tinik. Alam ni Silvana na nanalo siya. Ang bawat kilos nito ay isang pagpapakita ng kanyang kapangyarihan, isang pag-aalok ng tulong kay Castor, isang mapagmahal na haplos sa buhok ni Aluna sa harap mismo ni Liham, isang tuloy-tuloy na psikolohikal na pagpapahirap. Si Liham ay isang bilanggo, hindi lang sa mansyon, kundi sa katotohanang siya lang ang nakakaalam. Sa labas, isang bagong bagyo ang namumuo. Ang balita sa telebisyon ay nagbababala sa paparating na malakas na ulan at hangin. Ang pangalawang unos, at kasabay nito, alam ni Silvana na ito na ang perpektong pagkakataon para sa kanyang huling pag-atake. Isang umaga, habang nag-aayos si Liham ng mga damit ni Aluna sa kanilang silid, pumasok si Silvana. Walang katok. "Aalis na ako mamaya, bago pa lumakas ang ulan," sabi nito. "Gusto ko lang sanang hiramin sandali ang kwintas ng kapatid ko, ang paborito niya, para lang may madala akong alaala niya habang masama ang panahon." Ang tinutukoy niya ay isang kwintas na may esmeraldang palawit, ang pinakamahalagang alahas ni Celestine na nakatago sa isang glass case sa loob ng dating silid nito.
Wala po akong karapatang buksan yon. Mahinang sagot ni Liham, hindi tumitingin. Oh, please. Tumawa si Silvana. Huwag ka nang magpanggap na Santa. Alam nating pareho kung bakit ka nandito. Tumalikod ito at umalis. Ngunit may isang tusong nangiti sa kanyang mga labi. Makalipas ang isang oras, isang sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa silid ni Celestine. Sigaw ni Silvana. Nawawala. Castor! Ang kwintas ni Celestine, nawawala. Mabilis na umakyat si Castor, kasunod si Yaya Jean. Naabutan nila si Silvanang umiiyak sa harap ng basag na glass case. Anong nangyari? Tanong ni Castor. Hindi ko alam. Humagulgol si Silvana. Pumunta ako rito para tingnan lang. Pero basag na ang salamin at wala na ang kwintas. Wala namang ibang tao rito sa taas kundi ang kanyang mga mata. Puno ng akusasyon ay napako sa direksyon ng silid ni Liham. Isang masamang kutob ang gumapang sa puso ni Castor, ngunit ang duda ay mas malakas. Kasama ang 2 security guard na ipinatawag niya, naglakad sila patungo sa silid ni Liham. Sir Castor, ano pong nangyayari? Tanong ni Liham, nagulat sa kanilang pagdating. Si Aluna, na naglalaro sa sahig, ay natakot at napayakap sa binti ng kanyang ina. Silvana, mga gwardiya, halughugin ninyo ang silid. Utos ni Castor. Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. Sir, teka lang po. Pagtutol ni Yaya Jean. Hindi po magagawa ni Ma'am Liham yan. Ngunit hindi na siya pinakinggan. Sinimulan ng mga gwardiya ang paghahalughog. Si Liham ay nakatayo lang doon, parang isang estatwa, habang ang kanyang munting mundo ay ginugulo sa kanyang harapan. Hindi na siya nagulat. Alam niyang darating ito. Ito ang katapusan. At tulad ng inaasahan, mula sa ilalim ng kama, sa loob ng isang bag na naglalaman ng mga dati pa niyang damit, natagpuan ni Silvana ang kwintas. Kuminang ang Esmeralda sa ilalim ng ilaw, isang simbolo ng kanyang pagkakasala. I knew it. Humikbi si Silvana. Walang utang na loob. Doon na gumuho ang lahat. Ang huling hibla ng tiwala, ng pag-asa, na mayroon si Castor ay naputol. Ang kanyang mukha ay naging isang maskara ng galit at pagkasuklam. Tiningnan niya si Liham, hindi na bilang isang biktima, kundi bilang isang ahas na pinatuloy niya sa kanyang pamamahay. Hindi po sa akin yan, sabi ni Liham. Ang kanyang boses ay halos hindi na marinig. Wala nang lakas, wala nang luha, ubos na. Narinig ko na yan dati, sabi ni Castor. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Tapos na ako sa mga kasinungalingan mo. Lumuhod siya para magpantay sila ni Aluna. Anak, bibigyan ka ni Tita Silvana mo ng masarap na pagkain sa baba, okay? Sa tindi ng takot, umiling si Aluna at lalong yumakap sa kanyang ina. Ngunit kinuha na ito ni Silvana at dinala palabas. Naiwan silang 2 ni Castor. Kunin mo ang mga gamit mo. Utos ni Castor, hindi tumitingin sa kanya. At umalis na kayo sa pamamahay ko. Sa labas, nagsimula. Nang bumuhos ang malakas na ulan, ang hangin ay humahagupit sa mga bintana. Ang pangalawang unos ay dumating na. Sir, Castor, pakiusap. Pagmamakaawa ni Liham, hindi para sa sarili niya, kundi para kay Aluna. Ang bagyo. Mahina pa ang anak ko. Sana inisip mo, yan bago ka nagnakaw. Sagot ni Castor. Ang kanyang puso ay naging bato. Wala na akong pakialam. Umalis na kayo. Ngayon din. Wala nang nagawa si Liham. Walang salita, walang paliwanag ang makakabago pa sa isip ng lalaki. Kinuha niya ang nag-iisang bag na dala niya noong una siyang dumating. Isang simbolo na bumalik siya sa simula. Sa wala, inihatid siya ng mga gwardya hanggang sa gate. Ibinalik sa kanya si Aluna na hindi tumitigil sa pag-iyak. At doon, sa ilalim ng rumaragasang ulan at sa gitna ng humahagupit na hangin,
Muling itinulak palabas si Liham at ang kanyang anak, pabalik sa unos. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang ang kanyang katawan ang basa at nilalamig. Ang kanyang puso at kaluluwa ay basag na basag na. Iniwan sa gitna ng bagyo ng isang lalaking minsan niyang inakalang kanyang tagapagligtas. Habang mahigpit niyang yakap si Aluna, sinusubukang protektahan ito mula sa lamig. Naramdaman niyang nanlambot ang katawan ng bata. Ang pag-iyak nito ay humina. Naging isang mahinang ungol-ungol hanggang sa tuluyang nawala. Nanlaki ang mga mata ni Liham sa takot. Aluna? Anak? Hinaplos niya ang pisngi nito. Malamig. Inilapit niya ang kanyang tainga sa dibdib nito. Walang tibok, walang hininga. Sa gitna ng unos, sa gitna ng kawalan, tumigil sa paghinga ang kanyang mundo. Sa loob ng hasyenda, ang katahimikan pagkatapos ng pag-alis ni Liham ay mas nakakabingi kaysa sa ugong ng bagyo sa labas. Si Silvana ay nakaupo sa sala, umiinom ng tsaa na parang isang reynang katatapos lang manalo sa isang digmaan. Si Castor naman ay nakatayo sa harap ng malaking bintana, nakatanaw sa dilim. Ang kanyang mukha ay isang blangkong maskara. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na tama ang ginawa niya, na pinalayas niya ang isang magnanakaw, isang sinungaling. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, may isang malaking butas na iniwan ng pag-alis ng 2 taong nagsimula nang maging buhay ng tahanan niya. Habang si Yaya Gin ay nag-aalalang naglilinis sa silid ni Liham, nanginginig sa galit at awa. Isang bagay ang nahagip ng kanyang mata. Sa ilalim ng aparador, kung saan marahil ay nahulog sa pagmamadali ng paghahalughog, ay isang maliit at kumikinang na bagay. Ang hikaw ni Silvana. Hindi lang hikaw. Isa itong hikaw na may maliit na recording device. Isang bagay na kadalasang ginagamit sa corporate espionage. Sa panginginig ng kamay, pinindot ni Yaya Gin ang maliit na button. Nanlaki ang mga mata ni Yaya Gin. Ito iyon. Ang pag-uusap sa hardin. Ang patunay. Hindi na siya nagsayang ng oras. Hawak ang maliit na device na parang isang banal na gamit. Tumakbo siya pababa. Sir Castor, sigaw niya, ang kanyang boses ay puno ng pagkaapura. Kailangan niyo pong pakinggan to. Noong una, ayaw pansinin ni Castor. Ngunit sa determinasyon sa mukha ng matandang kasambahay na naglingkod sa pamilya niya ng buong katapatan, kinuha niya ang device. Pinindot niya ang play. Ang boses ni Silvana, kalmado at puno ng kamandag, ay umalingaw sa buong sala. Bawat salita, ang plano, ang pagbabayad sa kasera, ang paggamit kay Aluna, ang pagtawag kay Liham na papet, ay parang mga suntok na sunod-sunod na tumama sa sikmura ni Castor. Ang mundo niya ay gumuho sa pangalawang pagkakataon, ang pagkakasala, ang katangahan, ang pagkabulag. Hinayaan niyang lasunin ng ahas ang kanyang isipan, at ang ahas na yon ay ang kapatid ng babaeng pinakamamahal niya. Napatingin siya kay Silvana. Ang ekspresyon nito ay dahan-dahang nagbago mula sa pagtataka, sa pagkabigla, hanggang sa purong takot ng marinig ang sarili nitong boses mula sa recording. Kasabay noon, ang isa sa mga security guard ay pumasok, basang-basa at hingal na hingal. Sir, si Ma'am Liham po at yung bata. Natagpuan po sila sa may kalsada. Hindi po gumagalaw yung bata. Isang kidlat ang tila tumama sa puso ni Castor. Ang kanyang dugo ay nagyelo. Hindi na siya nagsalita. Sa isang iglap, ang bilyonaryong nag-iisip ay naglaho. Ang natira ay isang lalaking gagawin ang lahat para itama ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay niya. Tumakbo siya palabas, sa gitna ng rumaragasang bagyo. Hindi alintana ang hangin at ulan. Sumunod siya sa gwardiya at doon, sa ilalim ng isang puno, nakita niya si Liham. Nakaluhod ito sa putik. Yakap-yakap ang walang buhay na katawan ni Aluna. Paulit-ulit na ibinubulong ang pangalan nito na para bang isang dasal na makakapagpabalik sa hininga ng kanyang anak.
Binuhat ni Castor si Aluna mula sa mga bisig ni Liham. Liham, dadalhin natin siya sa ospital. Ngunit parang wala nang naririnig si Liham. Nakatingin lang ito sa kawalan. Ang kanyang kaluluwa ay tila umalis na rin sa kanyang katawan. Walang nagawa si Castor kundi buhatin silang dalawa. Ang mag-inang sinaktan niya at isakay sa kanyang sasakyan at muling magmaneho na parang demonyo patungo sa kaligtasan. Matapos maihatid sila sa emergency room at masigurong ginagawa ng mga doktor ang lahat, bumalik si Castor sa hasyenda. Ang kanyang paglalakad ay mabigat. Bawat hakbang ay puno ng galit na hindi pa niya naramdaman kailanman. Naabutan niya si Silvanang nag-iimpake, nagmamadaling tumakas. Saan ka pupunta, Silvana? Tanong ni Castor. Ang kanyang boses ay nakakatakot sa pagiging kalmado. Castor, magpapaliwanag ako. Para saan pa? Sigaw niya at sa wakas, ang lahat ng galit ay sumabog. Narinig ko na ang lahat. Ang kapatid mo, si Celestine, bago siya mamatay, aalis na siya. Iiwanan na niya ako. May iba na siyang mahal. Nalaman ko pagkatapos ng aksidente. At ikaw, alam mo yon. Alam mong lahat, pero ginamit mo ang pagkakasala ko. Ginamit mo ang pagmamahal ko sa kanya para manipulahin ako, para sa pera. Nanlaki ang mga mata ni Silvana. Ang huling sikreto ay nabunyag na. Dahil yon ang nararapat sa amin. Sigaw pabalik ni Silvana, wala nang pagkukunwari. Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin para sa'yo, sa isang iglap, sa isang babaeng basura ka lang pala mapupunta. Hindi ako papayag. Ang babaeng basura na yon ay may mas malinis na puso kaysa sayo, sagot ni Castor. Umalis ka sa pamamahay ko at sisiguraduhin kong hindi ka na makakakuha kahit isang sentimo mula sa pamilya Valderrama. Tapos na tayo, Silvana. Tapos na ang lahat. Tinawag niya ang mga gwardiya. Palabasin niyo siya at siguraduhin ninyong hindi na siya makakatapak pa sa hasyendang ito. Kahit kailan. Habang kinaladkad ng mga gwardiya si Silvana palabas, sa gitna pa rin ng bagyo, napaluhod si Castor sa sahig. Mag-isa sa malawak na sala, napapalibutan ng yaman, ngunit mas pobre pa sa pulubi. Nawala na sa kanya ang lahat. Pagkatapos ng ilang sandali, tumayo siya. May isa pa siyang kailangang gawin. Kailangan niyang bumalik sa ospital. Kailangan niyang harapin ang babaeng sinira niya ang buhay. At kailangan niyang magmakaawa para sa isang bagay na alam niyang hindi siya karapat-dapat. Ang kapatawaran. Pagdating niya sa ospital, naabutan niya si Liham na nakaupo sa labas ng ICU, nakatulala pa rin. Dahan-dahan siyang lumapit at lumuhod sa harapan nito. Hindi na alintana ang basang damit at ang dumi mula sa putik. Tumingala sa kanya si Liham. Ang mga mata nito ay blanko at walang buhay. Liham, sabi ni Castor, ang kanyang boses ay basag at puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako. Pakiusap, patawarin mo ako. Isang milagro. Iyon ang tanging salitang kayang ilarawan ng mga doktor ang nangyari kay Aluna. Pagkatapos ng ilang oras na kritikal, ang kanyang munting puso ay muling tumibok ng normal. Ang kanyang paghinga ay bumalik. Ang kanyang lagnat ay bumaba. Ang bagyo sa loob ng kanyang katawan ay humupa, kasabay ng bagyo sa labas. Ngunit ang bagyo sa puso ni Liham ay hindi pa tumitila. Sa loob ng 2 araw, hindi siya umalis sa tabi ng kanyang anak. Nakaupo lang siya roon, hawak ang kamay ni Aluna. Pinagmamasdan ng bawat paghinga nito na para bang iyon ang pinakamahalagang bagay sa buong mundo. Hindi siya nagsasalita, hindi siya kumakain. Tila isang bahagi ng kanyang kaluluwa ang naiwan sa gitna ng unos noong gabing iyon. At sa buong panahong iyon, hindi rin umalis si Castor. Hindi niya ito pinilit kausapin. Naintindihan niyang wala pang lugar ang mga salita sa pagitan nila. Sa halip, ipinakita niya ang kanyang pagsisisi sa gawa.
Siya ang bumibili ng pagkain na hindi naman ginagalaw ni Liham. Siya ang nakikipag-usap sa mga doktor. Siya ang nagbabantay sa labas ng pinto kapag gabi. Tinitiyak na walang sino man ang gagambala sa mag-ina. Isang umaga, pumasok siya sa silid dala ang isang mangkok ng mainit na lugaw na inihanda mismo ni Yaya Jean. Inilapag niya ito sa mesa. "Kailangan mong kumain, Liham," sabi niya sa mahinang boses. Para kay Aluna. Ang pagbanggit sa pangalan ng kanyang anak, ang sa wakas ay gumising kay Liham mula sa kanyang pagkakatulala. Tumingin siya sa lugaw, pagkatapos ay kay Castor. Sa unang pagkakataon sa loob ng 2 araw, nagsalita siya. "Bakit?" tanong niya. Ang kanyang boses ay paos at walang buhay. "Bakit ninyo pa ito ginagawa?" Umupo si Castor sa isang silya sa di kalayuan. Binibigyan siya ng espasyo. "Dahil kasalanan ko ang lahat ng ito," sagot niya, puno ng kapaitan. "At dahil mahalaga kayo sa akin." Hindi sumagot si Liham. Hinawakan niya ang kutsara at nagsimulang kumain. Bawat subo ay isang pagpilit, ngunit iyon ay isang simula. Nang mga sumunod na araw, habang unti-unting bumabalik ang lakas ni Aluna, dahan-dahan ding bumabalik ang komunikasyon sa pagitan ni Liham at Castor. Sa simula, puro tungkol lang kay Aluna. Ngunit isang hapon, habang natutulog ang bata, naglakas loob si Castor na buksan ang usapang matagal na niyang kinatatakutan. Ikinuwento niya ang lahat, tungkol kay Celestine, tungkol sa pagtataksil nito, tungkol sa pagkamatay nito sa isang aksidente habang papunta sa lalaking ipapalit sa kanya. Ikinuwento niya ang tungkol sa pagkakasala na binalot sa kanya, isang pagkakasala na sinamantala ni Silvana para manipulahin siya. Habang nagsasalita siya, wala na ang aura ng isang makapangyarihang bilyonaryo. Ang kaharap ni Liham ay isang ordinaryong lalaki, puno ng sugat at pinagsisisihan. Isang lalaking nagmahal ng lubos at nasaktan ng todo. Sa unang pagkakataon, naintindihan ni Liham ang lalim ng sakit ni Castor. Ang kanyang galit ay unti-unting napalitan ng isang bagay na mas malambot, pag-unawa at bahagyang awa. Pareho silang biktima. Biktima ng mga kasinungalingan at biktima ng kani-kanilang mga nakaraan. Nang makalabas si Aluna sa ospital, hindi sila bumalik sa hasyenda. Dinala sila ni Castor sa isang maliit ngunit magandang bahay bakasyonan ng pamilya sa tabi ng dagat. "Mas kailangan ninyo ng kapayapaan," sabi niya. Malayo sa mga alaala ng hasyenda. Isang araw, nagpaalam si Liham na gusto niyang maglakad-lakad mag-isa. Nagpunta siya sa isang maliit na sementeryo na malapit sa dalampasigan. Hinanap niya ang puntod ni Celestine at Mateo. Nag-alay siya ng isang puting bulaklak. Hindi ito para kay Castor. Ito ay para sa sarili niya. Isang paraan ng pagpapalaya sa galit. Isang paraan ng pagtanggap na ang anino ng babaeng iyon ay hindi na niya kaagaw, kundi isang alaala na lang na kailangan ding maghilom. Pagbalik niya sa bahay bakasyunan, naabutan niya si Castor na naghihintay sa may beranda. Sa kamay nito ay ang papel na nag-umpisa at halos tumapos sa kanilang lahat, ang kanilang kontrata sa kasal. Hindi na nagsalita si Castor. Inabot niya ang kontrata kay Liham. Pagkatapos, inabot niya ang isang lighter. "Ikaw lang ang may karapatang magpasya sa kinabukasan natin," sabi niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad at takot sa kung anuman ang magiging desisyon nito. "Tapusin mo na ito o bigyan mo tayo ng pagkakataong magsimulang muli." Tiningnan ni Liham ang papel. Nakasulat doon ang mga salitang minsan ay naging kaligtasan niya, ngunit naging kadena rin. Tiningnan niya ang lighter, ang apoy na kayang tumupok sa lahat ng sakit at kasinungalingan. Pagkatapos, tumingin siya kay Castor, sa lalaking nagkamali ng malaki, ngunit ngayon ay handang ibigay ang lahat para maitama ito. Hawak ni Liham ang kontrata sa isang kamay at ang lighter sa kabila. Ang papel ay malamig.
Ang lighter ay may bigat ng isang pangako. Tumingin siya sa mga mata ni Castor. Nakita niya roon ang lahat, ang pagsisisi, ang pag-asa, ang takot, at isang emosyon na hindi niya pa nakikita dati. Isang dalisay at walang pag-aalinlangang pagmamahal. Hindi na siya nagsalita. Kinalabit niya ang lighter. Isang maliit na apoy ang sumayaw sa dulo nito. Isang maliit na liwanag laban sa papalubog na araw. Dahan-dahan, idinikit niya ang apoy sa gilid ng papel. Nagsimulang kainin ng apoy ang kontrata. Ang mga salitang nagtali sa kanila sa isang kasunduang walang puso ay unti-unting naging abo. Kasunduan, pananagutan, kapalit. Lahat ay naglaho. Habang pinagmamasdan niya ang pagkasunog ng papel, naramdaman ni Liham na isang mabigat na kadena ang natanggal mula sa kanyang puso. Hindi na siya ang babaeng binayaran para punan ng isang kalungkutan. Hindi na siya isang anino. Malaya na siya. Hinayaan niyang bumagsak ang nasusunog na papel sa buhangin kung saan ito tuluyang naging abo at hinipan ng hangin papalayo sa dagat. Tapos na. Pinanood ni Castor ang bawat kilos ni Liham. Ang kanyang puso ay tumitibok na parang isang tambol. Nang tuluyang maging abo ang kontrata, isang bahagi niya ang nakaramdam ng matinding kaba. Ito na ba yon? Tapos na ba ang lahat sa kanila? Ngunit nang mag-angat ng tingin si Liham, ang nakita niya sa mga mata nito ay hindi pagtatapos, kundi isang bagong simula. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Isang tunay na ngiti na matagal na niyang hindi nakikita. Iyon na ang hudyat na hinihintay niya. Dahan-dahan, lumuhod si Castor sa buhangin. Sa harap ni Liham, mula sa kanyang bulsa, kinuha niya hindi ang isang sobre ng pera o isang dokumento, kundi isang maliit na kahon na pelus. Liham Sandoval, nagsimula siya, ang kanyang boses ay nanginginig sa tindi ng emosyon. Sinimulan ko ang lahat ng ito sa maling dahilan. Sinubukan kong takpan ang sakit ng nakaraan sa pamamagitan ng isang kasunduan. Pero sa proseso, natagpuan ko sa iyo at kay Aluna ang isang kinabukasang hindi ko akalaing posible pa para sa akin. Ipinakita mo sa akin kung ano ang tunay na lakas, kung ano ang tunay na pagmamahal ng isang ina, at kung ano ang tunay na pagpapatawad. Binuksan niya ang kahon. Sa loob, isang simpleng singsing na may maliit na diamante ang kumislap. Isang singsing na hindi sumisigaw ng yaman, kundi bumubulong ng isang dalisay na pangako. Hindi na ito isang kontrata, Liham. Ito ay isang pakiusap, isang panalangin. Gusto kong maging asawa mo, hindi sa pangalan lang, kundi sa puso at kaluluwa. Gusto kong maging ama kay Aluna, hindi dahil sa isang obligasyon, kundi dahil mahal na mahal ko siya. Mahal na mahal ko kayo, sabi niya. Ang mga luha ay malayang umagos sa kanyang mga pisngi. Liham, mahal ko, pakakasalan mo ba ako sa tunay na simula natin? Ang mga luha na ring iyon ay namuo sa mga mata ni Liham. Ngunit ngayon, ito ay mga luha ng kaligayahan. Wala nang salitang kailangan. Marahan siyang tumango. Oo, Castor. Oo. Isinuot ni Castor ang singsing sa kanyang daliri. Perpekto. Tumayo siya at sa wakas, sa ilalim ng kulay kahel na kalangitan, sa saliw ng mga alon, ang kanilang mga labi ay nagtagpo. Hindi ito isang halik ng pasasalamat o ng pangangailangan. Ito ay isang halik ng pag-ibig, ng paghilom at ng isang pangakong panghabang buhay. Makalipas ang ilang buwan, ang Hacienda de la Esmeralda ay hindi na isang malamig na mansyon. Ang mga bintana ay laging bukas. Pinapapasok ang sikat ng araw at ang sariwang hangin. Ang mga dating tahimik na pasilyo ay puno na ngayon ng masayang sigaw at halakhak ni Aluna na tumatakbo palapit sa kanyang Papa Castor. Ang dating silid ni Celestine ay isa ng malaking playroom. Ang mga alaala ng nakaraan ay hindi na mga multong nagpapahirap, kundi mga aral na nagpatibay sa kanila. Isang hapon,
Habang magkayakap na nakaupo sa hardin sina Liham at Castor, pinagmamasdan si Aluna na masayang naglalaro kasama si Yaya Gin. Hinawakan ni Castor ang kamay ng kanyang asawa. "Masaya ka ba?" tanong niya. Ngumiti si Liham, isang ngiting puno ng kapayapaan at pagmamahal. Isinandal niya ang kanyang ulo sa balikat ni Castor. "Sa wakas," bulong niya. "Sa wakas, nakauwi na kami." Ang kanilang pamilya, na isinilang mula sa isang unos, ay sa wakas ay natagpuan ang kanilang bahaghari. At dito po nagtatapos ang kwento ni Liham, Castor at Aluna. Isang paalala po sa ating lahat na ang tunay na pag-ibig ay hindi matatagpuan sa paghahanap ng kapalit sa mga nawala, kundi sa pagkakaroon ng lakas ng loob na paghilumin ang mga sugat ng kahapon upang buksan ang ating puso para sa isang bagong simula. Ang bawat isa sa atin ay may karapatang magmahal muli at bumuo ng isang pamilyang puno ng pag-asa at pag-unawa. Marami pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa kanilang paglalakbay. Sana po ay napulutan ninyo ng aral at inspirasyon ang kanilang kwento. Huwag po kayong mag-atubiling mag-iwan ng inyong mga komento sa ibaba. Ano po ang pinakapaborito ninyong eksena? At anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong marinig sa susunod? Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.